Kung ang mga sintomas na lumitaw ay bahagi ng Meaningful Biological Special Program, mayroon din bang layunin ang kanilang paglitaw? May sinusunod ba silang patakaran? Sa ideal na sitwasyon, ang SBS ay gumagana sa dalawang yugto na isinulat ni Dr. Hammer sa Second Biological Natural Law. Ang batas ng dalawang yugto ng Meaningful Biological Special Programs ay sagot sa mahirap na sitwasyon. Sa normal na ritmo ng umaga at gabi, nagpapalit ang organismo sa pagitan ng aktibo at pahinga na mga estado. Pinapasimulan ng conflict-active phase ang reaksyon sa isang biological conflict. Agad na naaalarma ang organismo, anumang oras ng araw o gabi, para magkaroon ng pinaka-mainam na kondisyon para malampasan ang mahirap na sitwasyon agad-agad. Kaya, kadalasan ay gising ka, puno ng lakas, at liksi para sa aksyon. Tulad ng nakita na natin, ang mga resulta sa tatlong antas ng SBS ay paulit-ulit na pag-iisip, walang sintomas na katangian hammer focus sa utak at mga pagbabago sa paggana sa organ. Ang pasyente na may tumor na nasagasaan ng sasakyan ng kanyang anak ay patuloy na nag-aalala sa kanyang anak at kung paano niya ito matutulungan. Sa utak, mayroong hammer focus sa gilid ng cerebellum. Sa mga organ, lalakas ang paggana ng isa o parehong mammary glands. Sabihin nating malubhang nasaktan ng anak at nasa bingit ng kamatayan sa loob ng ilang linggo at gumaling pagkaraan lang ng ilang buwan. Labis na mag-aalala ang ina para sa kanyang anak at mananatili sa conflict-active stage. Ang kanyang mammary glands ay gagana ng husto sa loob ng maraming buwan. Pero hindi nito mapapabuti ang sitwasyon, gaya ng halimbawa ng ina na fox at tulad ng inaasahan sa ating biology. Dahil sa matagal na conflict-active phase, dumadami ang mga selula para mas matugunan ang tumaas na pangangailangan ng katawan. Ang mass na ito ay tinatawag na tumor. Habang tumatagal ang conflict-active phase, lumalaki rin ang tumor. Hindi pa malinaw kung bakit madalas sa isang mammary gland lang nagsisimula ang SBS at hindi pareho. Maaaring suriin ang sanggunian. Hindi ang sira-sirang selula na gustong saktan ng katawan ang problema, kundi isang proseso ng pag-adapt ng katawan ng hindi nakakamit ang tamang solusyon. Hindi rin lahat ng tissue ay tumutugon sa pagdami ng mga selula bilang pag-adapt sa conflict-active phase. May posibilidad din ng pagkawala ng mga selula tulad ng tatalakayin sa susunod na bahagi. Natatapos ang conflict-active phase kapag nalutas ang problema. Kapag wala na ang sanhi nito at wala ng dahilan para magpatuloy ang SBS. Dito na papasok ang ikalawang yugto, ang tinatawag na conflict-resolved phase. Sa psikolohiya, tayo ay magiging relax, masaya, o sobrang saya dahil lumipas na ang nakaka-stress na sitwasyon na iyon. Sa utak, mayroong pamamaga na nauugnay sa hammer focus. Depende sa laki nito. Maaari itong magdulot ng iba't ibang sintomas sa utak, gaya ng sakit ng ulo, pagduduwal, o pansamantalang pagkawala ng function. Sa mga organ, babalik na sa dati ang mga pagbabagong nangyari noong conflict-active phase. Kadalasan, may kasabay na pamamaga ang prosesong ito, gaya ng pagkasira ng sobrang tissue o pagbuo ng mga bagong tissue. Marami sa mga pangkaraniwang sakit tulad ng sipon, ubo, o pamamaga ng lalamunan ay kadalasang natutuklasan dahil may sakit ang tao. May lagnat, nanghihina, at kailangang magpalakas. Sa huli, nabubuo ang mga peklat at iba pang mga naiwang bagay. Sa halimbawa,
Malulutas lang ang problema kapag ligtas na ang anak. Pagod na ang ina, pero mas panatag na. Ang hammer focus ay nagdulot ng pamamaga sa umpisa ng conflict resolve phase na maaaring magdulot ng problema dahil sa pangangailangan ng espasyo. Babalik din sa normal ang mga pagbabago sa suso kung hindi pa naaalis ang tumor sa operasyon. Tinutunaw ng katawan sa tulong ng mga mikrobyo ang sobrang tissue kaya nabubuo ang nana. Kung sobrang tagal ng conflict active phase tulad ng sa halimbawa, maaaring sobra-sobrang dami ng nana ang mabubuo at magdudulot ng iba pang problema. Matapos matunaw ang sobrang tissue, mag-iiwan ito ng peklat sa tissue at maaaring maging problema, depende sa laki nito. Ang tagal at tindi ng conflict active phase nito ay halos katumbas ng tagal at tindi ng conflict resolved phase. At tinutukoy nito ang lawak ng mga sintomas na maaaring maranasan. Kaya maaaring lumala ang sintomas. Sa kalagitnaan ng conflict resolved phase, pero hindi lalampas ng 3 linggo, maaaring maranasan ng isang paggambala na tinatawag na epileptoid crisis or EC. Lumilitaw ito kasabay ng pinakamatinding sintomas ng conflict resolve phase. Pagkahupa ng panganib, huhupa ang pamamaga, magiging peklat, at unti-unting mawawala ang mga sintomas. Ang epileptoid crisis ay ang biglaang pagbabago kung saan nagiging aktibo ulit ang organismo. Depende sa organ. Maaaring tumagal ito ng ilang segundo hanggang sa ilang oras. Karamihan ng mga special program hindi napapansin ang problemang ito. Pero sa ilang pagkakataon, maaaring may malakas at mapanganib pangang sintomas na hahantong sa mga diagnosis tulad ng epileptic seizure, atake sa puso, o atake ng hika. Pinag-usapan natin ng simple at tuloy-tuloy na pagbabago na bihira para sa mga tao. Sa atin, ang sabay-sabay na pag-activate ng meaningful biological special program ay isang malaking problema. Dahil hindi pinapansin ng tao ang ating instinct at limitado rin ang kakayahan natin na bumagay sa sitwasyon, ang SBS ay paulit-ulit na nangyayari. Ito ay na-activate at nare-resolba, na-activate ulit at nare-resolba ulit sa loob ng maraming taon. Halimbawa, kapag nakaranas tayo ng biological conflict sa trabaho, kasama ang katrabaho, boss, customer at iba pa, na-activate ng SBS at natatakasan ito tuwing weekend o kapag nagbabakasyon. Karamihan sa mga malalang sakit ay nakabase sa ganitong mekanismo. Sa teorya, maaari itong makaapekto sa buong buhay ng isang tao kung walang pagbabago sa pamumuhay o sa pakikitungo niya sa mga tao. Sa ganitong mga sitwasyon, mahirap at imposibleng mahulaan ang conflict resolve phase kung patuloy na nare-reactivate ang SBS. Ano ang pakinabang sa pagkaalam sa dalawang yugtong katangian ng meaningful biological special programs? Sa ngayon, matagal na nating isinasawalang bahala ang ating mga instinct na nagreresulta sa matagal na conflict active phases at matinding mga sintomas. Ngayon, dahil sa bagong kaalamang ito, maaari na nating matukoy. Halimbawa, ang mga paulit-ulit na kaisipan bilang palatandaan na mayroong SBS. Bago pa natin mararamdaman ang mga pisikal na pagbabago na dulot ng special program na ito, saka lang tayo makakapagplano ng mga estratehiya para mabilis maresolba ang problema, para mas mabilis matapos ang SBS at hindi maging malala ang epekto nito. Sa kabilang banda, ang mas malakas na sintomas ay tinitingnan na ngayon bilang magkakaiba
At depende sa yugto, maaaring pumili ng ibang estratehiya ng paggamot na nakatuon sa pinagmumulan ng problema. Tingnan natin ang iba pang posibilidad para sa ating pasyente na may tumor. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa 5BN at kung ano ang sanhi ng kanyang sintomas o kung nasa anong yugto na siya ng kanyang SBS. Hindi rin nito alam ang conventional medicine at kadalasang nire-rekomenda ang chemotherapy, radiation at operasyon dahil hindi posibleng mawala ng kusa ang tumor. Magreresulta ito ng paghihirap ng maraming buwan, pagkasira ng itsura, at madalas ay kamatayan. Sa kabilang dako, maaari lamang gawin ang breast-conserving surgery, pero naroon pa rin ang psychological stress at takot sa muling paglitaw ng sakit at pagkalat nito, gaya rin sa anti-hormone therapy. Bihirang may taong makakayanan ang prosesong ito ng walang takot o mas lumalakas pa nga. Maaari ring pag-aralan ng pasyente na may tumor ang 5BN. Sa ganitong paraan, hindi siya magugulat ng husto sa bagong diagnosis at sa halip ay magkakaroon ng mas personal at detalyadong pagsusuri sa kanyang sitwasyon. Tulad ng unang posibilidad, ang SBS ay nasa conflict active phase. Ang tumor ay maliit pa at hindi na lumalaki dahil inaasahan niyang makakalabas na ang kanyang anak anumang araw. Kapag nangyari ito, malulutas ang SBS sa tulong ng mga mikrobyo na tuluyang maaalis ang tumor. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng paggagamot. Ang dapat lamang talakayin ay kung ano ang gamot sa mga nakikitang sintomas at ang paraan para manatili sa conflict-resolved phase. Kaya maaaring gumamit ng iba't ibang pamamaraan mula sa conventional at alternative medicine na mas epektibong magagamit kung may kaalaman sa 5BN. Dahil dito, sa wakas ay naintindihan na ang misteryo kung bakit nakakatulong ang isang partikular na paraan sa isang kaso pero hindi sa iba. Ang resulta ay kumpletong paggaling at posibleng kaunting peklat lang. Ikalawang posibilidad. Nasa conflict active phase din ng SBS. Maliit pa lang ang tumor pero inaasahang lalaki pa ito dahil pakiramdam niya ay hindi maayos ang pag-aalaga sa anak niya sa ospital na ito. Ang pagpapagamot ay pangunahing nakatuon sa mabilis na paglutas ng kanyang problema. O kahit papaano ay mabawasan ng tindi nito. Halimbawa, ang paglipat ng bata sa ibang ospital kung saan mas panatag ang loob ng ina sa pangangalaga sa anak niya. Napapahina nito ang special program kaya natitigil ang paglaki ng tumor hanggang sa malutas ang problema. Dito, katulad ng sa naunang sitwasyon, hindi na kailangan ng paggagamot, kundi ang pagkontrol lang sa SBS. Ikatlong posibilidad. Nasa conflict active phase pa rin ng SBS. Napakalaki na ng tumor at inaasahang lalaki pa ito dahil hindi pa stable ang kalagayan ng kanyang anak. Dapat isagawa ang breast-preserving surgery para maiwasan ng pagkakaroon ng nana, pagputok ng suso, at iba pang mapanganib na sintomas na maaaring mangyari bago malutas ang problema. Ang mga ito ay maaaring magresulta sa panibagong biological conflicts at ng malalaki at hindi mabilang na komplikasyon. Pinipigilan ng operasyon ang mga ito. Kaya naman, hindi na niya kailangang matakot sa muling paglitaw ng sakit, pagkalat nito, o iba pang seryosong banta sa kanyang kalusugan at dapat na makaramdam ng ginhawa pagdating sa kanyang kalusugan. Sa sandaling maayos na ang sitwasyon ng kanyang anak. Ika-4 na posibilidad. Nasa conflict-resolved phase na ang SBS. Sa tulong ng mga mikrobyo, unti-unti nang maaalis ang tumor. Kaya lalabas na ang nana,
kaya magpupunta ang ina sa doktor, pero hindi siya magpapanik dahil maiintindihan niya ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Gumaling na ang kanyang anak at nakauwi na, kaya nalutas ang SBS niya. Tulad din sa mga naunang sitwasyon, hindi na kailangan ng paggagamot dito. Kailangan lang subaybayan ang tamang paggamot ng SBS. Siyempre, marami pang ibang posibilidad ang maaaring patunguhan ng SBS sa bawat tao. Pero dahil may kaalaman sa 5BN, halos lahat ng pasyente ay mayroong mga oportunidad na mapabuti ang sitwasyon nila at gumaling ng tuluyan. Pero siyempre, hindi gumagarantiya ng paggaling ang pagkaalam sa 5 biological laws. Minsan, kailangan pa rin ng operasyon o gamot at may posibilidad pa rin na komplikasyon o mas malala pa nga. Lalo na't hindi pa kinikilala ng healthcare system natin ang 5BN at dahil dito, hati ang loob ng mga pasyente dahil sa magkakasalungat na pananaw tungkol sa paggamot. At nagiging dahilan ito ng mas malaking problema. Sa kabila nito, nagbibigay ang mga biological laws ng oportunidad na mas maintindihan ng isang tao ang kanyang katawan at pinagmulan ng sintomas. At sa pamamagitan nito, makakapili siya ng mga makabuluhang opsyon sa paggamot. Sa halimbawang ito, nakamit ang pinakamagandang resulta para sa kalusugan ng may kaunting pagsisikap. Sa halimbawang ito, hindi na kailangan ng chemo at radiation at sa maraming pagkakataon, hindi na rin kailangan ang operasyon. Sa halip, gagawin ang mga tiyak na pagbabago sa pamumuhay na mas mauunawaan natin batay sa karanasang ibinahagi ng mga taong gumaling. Kahit nabigyan ng pansin ang mga konkretong datos sa mga halimbawang ito, sa realidad, ang mga posibilidad sa paggamot ay dapat na isaalang-alang ang personal na kalagayan ng bawat tao. Dahil ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang SBS. Pero naglalaman din ng solusyon para maresolba ang problemang ito o makontrol at maayos na malampasan ang SBS. Sa pagkakaroon ng kaalaman sa una at pangalawang biological laws of nature, matutukoy na natin ng eksakto ang sanhi, ang layunin at ang ritmo ng SBS. Pero paano natin malalaman kung anong mga sintomas ang lumilitaw sa conflict active phase at sa conflict resolve phase? Ang mahalagang kaalamang ito ay ipagkakaloob ng third natural law of biology na ating tatalakayin sa susunod na bahagi.